And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So mga kapatid, ang atin pong matututunan dito na kakaiba na sa preaching dati, the Great Commission is given to the church. And this church, ang atin pong church ay isa sa naniniwala, tayo ay recipient of the Great Commission. Ito po ay hindi sa lahat ng Kristiyano, kundi yung nandun lang sa loob ng church. Kaya kung hindi member ng isang church, ang isang Kristiyano, he is member of the kingdom of God. At kung siya ay member ng kingdom of God at hindi siya member ng church, save siya. Pero hindi ibig sabihin nun na para sa kanya itong Great Commission. Ito pong soul winning, teaching, baptizing, and indoctrinating ay trabaho na lamang ng members of the church. At tayo, bilang kaanib dito sa church na to, ng Baptist Church, Sovereign Grace Baptist Church in Imus, pwede nating ipersonal na para bagang tayo ay nando sa bundok na kinakausap ng Panginoon, and Jesus came and spake unto SGBCI, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go! So, pinapahayo tayo ng Panginoon. Iba po ang go, alam natin. Iba ang gather together. So, the gathering, yung ginagawa natin ngayon, is not really a first hand or yung sinasabi natin na indirect fulfillment of the mandate to go. We indirectly, we gather together so that we can, sabi ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another. Exhorting one another. So ang ginagawa natin ngayon, we are assembling ourselves together, then we exhort one another. Yun ang trabaho natin. We're not going, we're staying here. We are gathering together, assembling, and then we are exhorting one another. So ano ang primary na message kapag sa isang setup ng church is to exhort you to go, to fulfill Christ's command. I exhort you, brethren, and I exhort also myself, that all of us, each of us, should go. And not just keep on gathering and keep on inviting people to gather with us, mga unsaved, and keep on worshiping. Meron ako na panood kanina, no? Maganda yung kanyang outline, 3 W. Na ang ginagawa na obligasyon ng isang Kristiyano, 3 W. Yung isa ay worship. So, yun yung ginagawa natin ngayon. We are gathering together to exhort and to worship together. Then, pangalawa is yung when you go home, you are taking care of your spiritual well-being. So, W ulit, well-being. So that you are well in your spirituality. You implement what you learn. That is your spiritual well-being. But the third is also important, and maybe sometimes yan yung pinakamahirap, yan yung ninineglect, is to W, to witness.
So it is also an individual task na after you are gathered together and you are exhorted, you are exhorted to witness, to be a witness, to be a good testimony. Kapag tayo ay mayroong ganong personal mandate sa ating sarili, iba ang buhay natin. Kasi kung tayo ay worshiper, pwede kang mag-worship dito sa church. Katapos ng worship service, okay ka na eh. Di ba? Okay ka na eh. Nagawa mo na yung worship eh. So, pwede ka nang maging ibang tao after the worship. You can assume your normal self after the worship service. Then, you take care of yourself, your well-being, your family, your health, your food, your daily needs, your work, your career. That's your well-being. Your walk in the sight of God. That's your well-being. And that is another persona. But when you are a soul hunter, that is another kind of persona. And very few are soul hunters. Kokonti lang. At una, it takes the attitude of a hunter to be a hunter. Pagka ikaw ay eater lang nung nahunt na, di ba? Ikaw ay tagaluto, ikaw ay taga-prepare, ikaw ay taga-timpla at taga-kain. Ano? Hinahayaan mo lang yung iba mag-hunting. So, nag-iintay ka lang ng pagdating ng tao na nakakuha ng hinanting niya, nung nakuha niyang hayop. Tapos kakatayin. O, maaaring ikaw, magaling kang kumatay, magaling kang magluto. Pero pinakamahirap yung mag-hunting. So, ikaw ba ay soul hunter? Na-experience mo na ba yan? Yan ba ay attitude mo sa mundong ito? At makikita natin sa ang ating sarili, if we determined ourselves to be a soul hunter, that is a different life. If you are a worshiper, which is very important, it's okay. You worship by giving, you worship by singing, you worship by fulfilling in things in the ministry, you worship by listening to the preaching of God's word. That is worship. Making it together, gathering together. Okay? So that is one part of your Christian life and your church life. Then, what about soul hunting? What about witnessing? No? Yan ang minsan na neglect natin. So, itong, mga kapatid, itong Matthew 28:18-20 is about soul hunting. All power is given unto me in heaven and in earth. Sabi ng Panginoon, nung sinabi niyang, go, sabi niya, I will make you fishers of men. That is hunting fish. And that is every day. And that is a task na hindi mo, may alam ba kayo na mangingisda na yung inaalala niya pa, wala siyang ginawa kundi i-boast yung mga nahuli niya noong unang panahon? Magugutom ka nun eh. No? Pagka ang ginagawa mo, ay nando ka sa bahay, tapos inaalala mo yung mga nahuli mong mga malalaking isda noong unang panahon, ano mangyayari sa'yo? Magugutom ka kasi hindi ka na naghahunting ng bagong isda. Diba? Ang talagang sanay na at talagang merong attitude ng pangingisda, fishers of men, every day is a new day to hunt for fish. Every day is a new day to look and take
them in the net. So yun ang ating sigurong pagkukulang sa Panginoon. Aminin na natin na hindi tayo, magaling tayo sa ministry. Di ba? Ang gagaling ng mga awit natin, ang galing ng tech natin, ang galing ng mga pag-aayos natin dito, pag-invite. Oh. At yung ibang church nga, meron pa silang drama club, meron pa silang maraming activities sa church. Marami. No? Marunong silang mag-decorate, marunong silang gawain ng building, at naging bihasa na ang mga tao sa ganyang klase. Pero, iilan lang ba sa atin kaya ang soul hunter? Sana lahat tayo. Kasi sabi, go eh. Hindi lang naman sa pastor sinabi yung go. Sabi, go ye therefore. Lahat tayo yun eh. Tapos, teach all nations. Eh, hindi pwede gawin ng isang tao yun. Kailangan natin ng missionary. Kailangan natin ng support sa missionary. Tsaka yung companions of the missionary. Kailangan natin people who go out and teach all nations. So yung teaching, yung trabaho ng going, then teaching, yan ang trabaho ng hunting. No? Pagkatapos natin dito, parang, alam niyo yung ano, di ba? Napanood niyo siguro yung sa Senate, sila ay nagdamit ng gera. No? Mga panggera na talaga. Tapos kinasa na yung baril. Tapos sumugod. Kaya nga lang, wala naman silang binabaril. Yung binabaril nila, yung kisame. Barila na. Oh. Tayo, parang pagkatapos natin dito, sa church time, gathering together, encourage, on fire for God, pupunta ka na doon, paglabas mo, pagdating mo sa bahay, at kinabukasan, pagkatapos ng morning devotion, quiet time, oras na para magkasa ng baril. Oras na para maglagay ng sima. Oras na para ihagis ang fishing net. Yun ang oras. No? Pag alis mo ng bahay, or pagpunta mo, kung ikaw ay computer, ang ano mo, tawag doon, kung ikaw ay sa computer nagtatrabaho, mga hunting ka rin doon. Kung ikaw naman nasa school, yung mga estudyante natin dito, mga teachers, lahat ng nakakasalamuha mo, puro mga prospect yan. Puro mga object na dapat mong masima. Dapat mo silang mabigyan ng salita ng Diyos. To begin the conversation. Mag-aral lagi tayo how to begin conversations. Mag-umpisa ka na, ang init ngayon talaga sa Pilipinas, no? Pero mas mainit sa impyerno. Di ba? Meron kang ganun. No? Sana hindi tayo mapunta ron. Ikaw ba? Sa tingin mo, ano ba ang ano mo? May nagturo na ba sa'yo tungkol doon? Sa impyerno? Kami ni Lucy, ilang beses kami punta sa Robinson. Tuwing pupunta kami ron at ihahagis namin yung sima, ang nakukuha namin, mga ma-attend na sa CCF. yung isa, yung huli, baptist na. No? Kasama pa raw niya si Mayor, yung nanay ni Mayor dito. Ang pangalan nun? Advincula. Nanay ni Advincula pala, baptist. Tapos, dadya sila sa Bacoor dyan. Ay, baptist ako, tagal na. Kamusta naman po? Ay, naku. Mas marami siyang sinasabi kaysa sa akin. Tapos yung mga madre. So, every time,
kahit sino man, whether online or offline, no? Launch out into the deep. Hunt for souls. Go and teach. Meron ka dapat laging ma-impart. At hindi mo alam kung sino yung elect. Mamaya, meron nang mag-aano sa'yo. Ano nga ba yun? Ano ba yan? Paano nga ba yung impyerno na yan? Meron ng kakagat. Naghahanap ka lagi ng kakagat. Di ba? Yung sima, ano yun fish hook. Oh. So, nilalagay mo yun sa mga kausap mo para pakagatin sila doon sa topic na binubuksan mo. Kahit anong topic, laging may twist sa scripture. Yun ang atin. Or meron ka laging tracts. Nabigyan ka na ba nito? Nabasa ba? Be a starter of the conversation. Ikaw yung Kasi kung hindi, ikaw ang uhok nila. Di ba? Ikaw ang bibigyan nila ng ikaw ang hahantingin nila. Kagaya nung isa kanina dito sa SM. Pinapaparada niya ako dito. Gusto niya akong hantingin ng produkto niya. Meron ho kayong anuhin ko yan, pakintabing ko yan. Sabi ko, eto gospel tracts. Alam mo ba yan? Thank you po. Tapos malis na. Di ba? So, dapat tayo yung mas agresibo sila talaga. So, pwede ba natin gawin niya, mga kapatid? Sana nga, Tayo ay soul hunters. Tingnan yung example ng Panginoon, Luke 15. Sabi, Luke 15:4 and 7. What man of you, having 100 sheep, if he lose one of them, doth not leave the 99 in the wilderness and go after that which is lost. Hunting yun. You go after. Iiwan mo yung trabaho mo. Babigyan mo sa ibang tao, sa caretaker. Pag meron kang naamoy na prospect. Kilala mo pa, Brad, si Louis Lambergy? Kalimutan mo na, Kita nyo. Wala nang nakakakilala Oo, ako, nakaamoy ako Nilike niya yung aking isang post. Oops! Louis Lambergy. Yun yung kasama ni Peter. Peter Ukol doon sa Walan. So sila sa Xerox. Na-save yun, na-baptize natin yun. Tapos nasa na siya? Nasa Qatar na siya. Wala siyang ina-attenan. Pero ngayon, bakasyon niya, andiyan siya sa Cagayan de Oro. Tapos yung anak niya nasa Laguna. Alam ko na lahat. Puro prospect yan. Pagbalik niya sa Qatar, sabi ko, gusto mo ba, pagdating mo sa Qatar, may preacher na magpa-follow up sa'yo? Opo. Gusto mo ba yung asawa mo, diyan sa Cagayan de Oro, bibisitahin ng preacher? Opo. Gusto mo ba yung anak mo sa Laguna ay i-follow up natin, baka sakaling maligtas? Sige po. Di ba? So, 3 agad. From 0. Even while online. Yun mga hook. Gagawa ka ng isang something na interesting. Tagal nang hindi pumapansin sa akin ni Raul Roson. Pinansin ulit ako kasi may hook. Di ba? Yan ang makakausap muli sila, hanggang sa may relationship ka ulit kayo, hanggang sa maalala nila yung nakaraan nila na ang sarap pala nung magkakasama pa tayo at nagsasamba tayo sa Panginoon. Masarap alalahanin nung panahon na alam kong save ako, ngayon malabo na. 'Di ba? Nagkita kami ni Beng sa Bata.
Pero wala ewan ko. No? After that, pagkikita, hindi na siya namansin ulit. Minsan gano'n, no? Hindi mo naman lagi lahat ng encounter success eh. Masanay ka lang. Masanay ka lang na iisnabing ka, huwag ka mapipikon. Pagka napikon ka, hindi ka dapat pastor, hindi ka dapat soul winner, hindi ka dapat soul hunter. 'Di ba? Maghagis ka ng sima, ganun-ganun ka. Nakakainis na ng mga isda to, ayaw kumagat. Sabi mo, buisit. 'Di ba? Maaasar ka. Kasi nagbibigay ka ng hook, ayaw kagatin. So, wag na nga lang. Naalala ko yun, meron, punta kaming Kubar noon may dala-dala rin akong ganun. Pagkatapos ng mga 10 minutes, walang kumakagat. Uwi na tayo. Di ba? Punta lang tayong palengke, bili tayo. So, the work of soul hunting takes patience, and sometimes it needs to you leave the 99 and go after that soul which is lost until you find it. Tiyaga. And then, ito yung matindi. Pagka merong kumagat doon sa hook mo, sabi ng Panginoon sa verse 7 ng Luke 15, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. So dito, compare natin. Dito, nasa church environment na tayo, okay? Pag tayo ay nakaupo, nagpe-pray, nakikinig sa preaching, wala nang rejoicing in heaven. Dahil ang rejoicing in heaven, nangyayari daw yan over one sinner that repented. And doon nagkakaroon ng pagdiriwang kapag merong kumagat. So, yan, kaya sinabi ng Panginoon yan, dahil alam niya yung langit, alam niya yung nangyayari sa langit. Gusto ba nating mangyari yon? Oh. At tayo ba ay nagkakaroon ng joy pagka merong kumakagat sa sima natin? Tayo ba ay pag nakakausap tayo? Yun ang importante sa atin. Di ba gusto natin peace, love, joy, peace? So if you want joy, yung iba, ang joy nila, manood ng comedy sa YouTube. Oh. Tawa ka ng tawa, mag-isa ka lang. Nanonood ka. Means para kang baliw, no? Tawa ka mag-isa, no? Lalo na pagka naka-earphone ka, tawa ka ng tawa. Ano nangyari sa asawa ko? Tawa-tawa. Oh. So, ang joy natin ay yung worldly joy, carnal joy. Dapat heavenly joy. Ngayon, paano mapoproduce yung heavenly joy? Di mag-cast ka ng hook. Mag-hunt ka ng soul. Dahil pagka merong sumampalataya sa Panginoon, nagsisi sa kanyang kasalanan, mayroong pagdiriwang sa langit, dapat may pagdiriwang rin sa iyong kaluluwa, sa iyong puso. At siyempre, kung ano nagbibigay ng joy sa iyo, yun lagi ang gagawain mo. 'Di ba? O tuwing pupunta kami ni Luz sa sa SM Molino, ang pinupuntahan namin diyan ay yung goto. Oh, yun na yung joy namin. Goto. At saka yung lumpiang toge. Ganun lang. Uwi na kami. Di ba? So, babalik kami next day.
Pag kailangan ng merienda uli, yun ulit. Eh bakit? Ba't binabalikan? Kasi may nasa-satisfied ka, hindi ka masyadong busog. Tama-tama lang, sakto lang. Oh. Eh, pagka may ano ka, babalikan mo. Gagawain mo, uulitin mo. O yung soul winning, yung soul hunting, ulitin mo ng ulitin kung nakakatanggap ka ng joy. Kaya yun po ang gusto ng Panginoon na ipaaramdam sa atin. Magkaroon tayo ng desire to hunt for souls. Sana po sa mensahe na ito ay lahat ng umaten ngayon at lahat ng makapanood ng video na to ay maging soul hunter. Purihin ng Panginoong Diyos. O Lord God,